Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako po si Nancy. Bali itong ibabahagi ko sa inyong karanasan ay hindi ko personal na karanasan kung hindi ay ikinuwento ng kaibigan ko ni si Maggie noong nasa elementarya pa lamang siya at nakaengkwentro siya ng isang aswang. Dekada 90, humanap ng bagong mag-aalaga ng bata ang mga magulang ni Maggie. Kaalis lang kasi ng dati nilang mag-aalaga na si Aling Melchora dahil hindi na nito matiis ang ugali ni Maggie. May pagkamaldita ito, spoiled brat at walang nagtatagal sa kanyang mag-aalaga. Madalas siyang nasasermonan ng kanyang mommy at daddy pero parang lagpas tenga lamang ang mga naririnig niya. Paulit-ulit niyang pinagkakatuwaan at ginagawa ng masasama ang mga naging mag-aalaga sa kanya. Pampalipas oras at libangan na nito ang mang-inis at mambwisit saka nag-i-enjoy siya at ginagawang katatawanan ng mga nangyari sa kanyang mag-aalaga. Sa isip-isip niya noong mga panahon na yon, binabayaran naman ng malaking halaga mag-aalaga ng kanyang mga magulang. Kaya wala silang karapat na magreklamo. Tanging kay Erica lamang siya hindi makagatol. May pagkamatapang ang panganay niyang kapatid na noon ay nag-aaral sa unang baitang ng sekundarya. Siya ang may kakayahan na sawayin at patigilin si Maggie sa mga kapilyuhan nito sa mga mag-aalaga sa kanya. Isang araw, dumating ang bagong mag-aalaga ng nagngangalang Aling Susan. Nasa mahigit 40 ng edad niya noong mga panahon na yon. Sinilip ni na Erica at Maggie ang naturang matandang babae habang kinakapanayam sa may sala ang kanilang mga magulang. Narinig ni Maggie ang ilan sa mga detalye sa lugar na pinagmulan nito. Napag-alaman niya na naninirahan ito sa may bandang Visayas na noong mga panahon na yon ay hindi masyadong maunlad, hindi tulad sa kasalukuyan. Wala pa nung masyadong kaalaman si Maggie na ang lugar na ito ay kilala at pinaniniwalaang pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mga aswang. Inilarawan ni Aling Susan ang kanyang tirahan. Medyo may kalayuan ang bahay niya sa bayan at mangilan-ngilan lamang ang mga kabayan nun. Layo-layo ang mga kapitbahay. At tanging liwanag lamang ng kabilugan ng buwan ang nagiging tanglaw ng pamilya niya tuwing sumasapit ang gabi at kinakailangan nilang lumabas ng bahay. Ang bahay ni Aling Susan ay yari sa sawali at pinapatibay lamang nila mag-asawa sa tuwing papalapit ang isang malakas na bagyo. Medyo may halong kilabot at awa ang mga magulang ni Maggie habang pinapakinggan ang mga kwento na ito. Pinagmasdang mabuti ni Maggie ang anyo ni Aling Susan. Hindi siya katangkarang babae pero mukha siyang masungit at hindi basta-bastang mag-aalaga na kayang utuin. Pero ang lubos na ikinagulat nito ay ang pagiging malikot ng mga mata niya. Mabilis, matalas na para bang may sinusuri sa kanilang bahay. Biglang nasulyapan ni Aling Susan sina Erica at Maggie na nagkukubli sa isang tabi. Tinapunan niya ito ng ngiti pero hindi tumugon si Maggie dahil kinilabutan siya sa kakaiba nitong ngiti sa kanya. Madilim at nagmistula itong halimaw na hindi niya mawari kung anong dahilan ng mga ngiti nito. Matapos ang pakikipanayam ng mga magulang ni Maggie ay nagalak sila habang pinagmamasdan si Aling Susan. Dahil naisip nila na baka ang matandang yon ang maging kasagutan sa kanilang mga problema. Ito na marahil ang huling mag-aalaga na makakapagdisiplina sa kanilang anak.
Medyo naninibago si Maggie at hindi niya alam kung paano niya gagawa ng kalokohan ng matanda, kaya naman pinilit niyang makuha ang loob nito. Kahit na naroroon ang pakiramdam na naiilang siya. Nagkunwari siyang mabait at masunuring bata kahit labag yon sa kalooban niya. Tiniis niya ang ilang linggong pagpapakitang tao at hindi nagtagal ay nakuha niya ang kiliti ni Aling Susan. Yun nga lang talaga, nagmukha na naman siyang kontrabida sa paningin ng kanyang ate. Sinabihan na siya ni Erica na huwag nang gumawa ng anumang bagay na ikakagalit na naman ng kanilang mga magulang. Sumunod naman si Maggie pero naiinis na rin siya sa mga paulit-ulit na paalala ng kanyang ate. Kaya naman hindi nagtagal, bumalik na rin siya sa dating gawi. Madalas na rin siyang nawawala ng respeto kay Aling Susan. At kung minsan ay hindi na siya gumagamit ng po at opo. Nagagawa na rin niyang mag-aksaya ng mga pagkain nun na inihahanda sa kanya ng kanyang yaya. Yan naman na pangaralan siya nito at nabanggit na hindi umuubra sa kanya ang pagkamaldita ng batang yon. Bagay na hindi nagustuhan ni Maggie. At lalo siyang nagngingit-ngit habang kinakausap ng mahinahon ni Aling Susan. Iniisip niya na siya ang amo na dapat sundin at hindi siya dapat sumusunod sa kanyang mag-aalaga, kaso lang napapagalitan siya ni Erica. Ipinagdidiinan nito na nagiging bastos na si Maggie sa mga matatanda at wala na siyang respeto sa mga yon. Pakiramdam noon ni Maggie, pinagkakaisan siya ng kanyang ate at ni Aling Susan, kung kaya't nagsumiklab ang galit at inis nito. Maghapon siyang nagkulong sa kwarto at hindi lumabas hanggang sa makapagtanghalian nun. Napilit lamang siya ng kanyang mami noong umuwi ito galing sa trabaho at may pasalubong na donut. Pero hindi pa rin natuwa si Maggie sa pakikitungo niya kay Aling Susan. Kinakailangan na niyang makagawa ng hakbang para mapalayas ang matanda sa kanilang bahay. Ayaw din naman niyang mapagalitan na naman ang kanyang mga magulang, kaya mas mabuti pa na wala na siyang mag-aalaga, di ba? Ang totoo, naghahanap din siya ng kalinga at atensyon ng kanyang mga magulang, kaya gusto niya na ang mga ito na lamang ang mag-alaga sa kanya at hindi ibang tao. Masyado kasing naging abala ang mga magulang niya sa pagtatrabaho simula nung umakyat na siya sa 2 baitang sa elementarya. At wala na silang maayos na oras para man lamang makasama silang magkapatid noon. Kahit na dumarating ang araw na walang pasok na dapat ay ipagpapahinga nila, ay bitin na bitin pa rin ang mga oras nila dahil may biglaan silang meeting. O di kaya ay pinapatawag ng boss sa opisina para magtapos ng mga reports. Kaya ganun na lang ang ikinayayamot ni Maggie noon at ibinubunto niya ang inis at kalokohan sa mga nagiging mag-aalaga niya. Hindi na siya nakatiis ng sumapit ng gabi. Medyo tahimik at mukhang nagpapahinga na ang lahat sa kanya-kanyang silid noon. Lumabas ng bahay si Maggie at dumakot na mga putik. Kasunod noon, nagtungo siya sa kwarto ng mga magulang. Mabuti na lamang at pagkapasok niya sa loob ay hindi nagising ang mga ito. Kinuha niya ang lipstick ng ina. Gayon din ang iba pa nitong pang makeup. Pagkatapos ay maingat na dumiretso sa kwarto ni Aling Susan. Napansin niya na mahimbing na itong natutulog, kaya naman natuwa siya na mapapagtagumpayan niya ang kanyang mga plano. Binuksan niya ang cabinet. Pinahiran ng mga putik ang uniforme nito. Napapahalakak siya sa sobrang katuwaan pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Noong matapos na siya sa kanyang ginagawa ay umakyat siya sa kama at nilagyan ng kolorete sa mukha ang matanda gamit ang pang-makeup ng kanyang mami. Nagmukhang katawa-tawa ang itsura ni Aling Susan. Hindi nagtagal. Naramdaman ng matanda ang presensya niya at halos mapapitlag ito sa higaan. Humalakhak ng pagkalakas-lakas si Maggie habang pinagmamasdan ng itsura ng kanyang mag-aalaga.
Dali-daling binuksan ni Aling Susan ang drawer at kumuha ng salamin nun. Nakita niya ang refleksyon doon at medyo nainis siya sa ginawa sa kanya ni Maggie. Isa pa, napasulyap siya sa may cabinet. Hindi niya malaman kung bakit lumakas ang kutob niya na para bang may ginawang kalokohan ng bata sa loob nun. Kung kaya't para makasigurado, binuksan niya ang cabinet. At sa sorpresa niya ay tumambad sa harapan niya ang nagmamansyang uniforme na punong-puno ng kulay putik. Napagalitan ni Aling Susan si Maggie. Hindi na niya napigilan ng kanyang sarili at bigla niyang hinablot ito at pinalo ng paulit-ulit sa puwet. Magulgol naman sa pagyak si Maggie habang pinapakiusapan niya si Aling Susan na itigil na ang ginagawa nitong pagpalo sa kanya. Pero wala itong naririnig. Ipinagpatuloy lamang nito ang pananakit sa kanya hanggang sa biglang may humila kay Maggie at lumitaw sa kanilang harapan si Erica. Inawat niya si Aling Susan at niyakap ng mahigpit ang kapatid. Buong akala ni Erica ay doon na matatapos ang lahat pero nang harapin niya si Aling Susan, napanganga siya nang makita ang nanlilisik nitong mga mata na para bang mga mata ng pusa nun. Mahaba ang pangil nito, mabuhagag ang buhok. Gustong sumigaw ni Erica pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Bago pa sila maabot ni Aling Susan ay mabilis silang kumaripas ng takbo. Nagtungo sila sa kwarto ng mga magulang pero nailak pala ni Maggie ang pintuan pagkalabas niya. Naisip ni Maggie ang kanyang pagkakamali nung aksidente niyang mailak ang pinto pagkatapos niyang kunin ang pang-makeup ng kanyang mami. Kumatok ang magkapatid pero tila ba mahimbing pa rin na natutulog ang kanilang mga magulang. Yung parang hindi sila naririnig. Lumingalinga sila sa paligid at napansin nila na lumabas ng silid si Aling Susan. Nanlilisik ang mga mata. Tinubuan ng mga balahibo sa katawan habang nakatitig sa kanilang direksyon. Muling nagtatakbo ang magkapatid at naisip ni Erica na magtungo sa kanyang kwarto. Mabuti na lamang at halos katabi na lamang ito ng kwarto ng kanilang mga magulang. Pumasok sila at nilak ang pintuan nun. Pagkatapos ay hinila ang isang maliit na lamesa. Pagkatapos ay umakyat sila sa kama ni Maggie at sumiksik sa isang tabi. Naisip nilang magkapatid na wala silang ibang matatakbuhan o mapagtataguan. At sa mga oras na yun ay wala nang ligtas na lugar kung hindi ang kanilang kinaroroonan nun. Takot na takot at umiiyak si Maggie habang nakakapit sa mga bisig ni Erica. Hindi niya lubos maisip na ang ginawa niyang kapilyuhan ang magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. At sa kamalasan pa, kung hindi sila makakaligtas ay pwedeng mauwi sa kamatayan. Nag-umpisang umusal ng panalangin si Erica. Sumabay naman sa kanya si Maggie. Alam nila na kung tatawag sila ng Panginoon ay pwede nitong dinggin ang kanilang panalangin. Medyo nangangatal ang mga labi nila habang pautal-utal na nagdarasal. Medyo may kahabaan din ang dasal. At noong nasa kalagitnaan na sila ay biglang humupa ang mga kaluskos at ingay sa labas ng silid. Naisip ni Erica na baka natakot si Aling Susan sa kanilang ginawa. Doon ay naglakas loob ito, nakausapin sa mahinang tinig si Aling Susan. Nakiusap siya na lubayan na silang magkapatid. At kung maaari ay patawarin nito si Maggie sa ginawa nitong kalokohan sa kanya. Alam niyang likas na pilya at maldita ang kapatid niya pero sa kabila nun ay magagawa pa rin itong magbago dahil may pagkaisip bata pa ito at hindi pa nagmamatured sa mga ilang mga bagay-bagay. Nangako si Erica na hindi na uulitin ni Maggie ang kanyang ginawa. At alang-alang naman sana sa kabutihan ng kanilang mga magulang ay huwag na silang saktan
at pagbalaking patayin ni Aling Susan. Umiyak si Erica habang nagmamakaawa sa matanda nun. Matagal bago siya huminahon. Sa puntong yun ay tila tumahimik ang buong paligid na para bang tumigil si Aling Susan sa pagkalampag ng pintuan. Saglit na umalis sa kama ang magkapatid. Nauna si Erica at pinihit ang bisagra ng pinto. Unti-unti niyang ibinukas. Luminga-linga siya sa paligid pero wala doon ang presensya ng matandang babae. Nung makaramdam siya na wala na sa paligid si Aling Susan, saka pa lang niya inakit si Maggie na lumabas ng silid nun. Maingat silang nagtungo sa may sala at doon ay natagpuan nila si Aling Susan na nasaan yun ng pagiging ordinaryong tao pero bakas pa rin ang pandilisik ng mga mata niya. Sisigaw pa sana si Maggie pero tinakpan ni Erica ang bibig nito. Tahimik lamang silang nakaharap sa matandang babae at pinagmasdan itong mabuti nun. Nagwika si Aling Susan at nabanggit niya na kailangan na niyang umalis bago pa siya tuluyang hindi makontrol ang sarili at masaktan ng magkapatid na yon. Nagulat si Erica at hindi niya inasahan ang mga sinabi nito pero ang lalo pa niyang ikinabigla ay ang paghingi ng tawad ni Maggie sa ginawa niyang kalokohan sa kanyang mag-aalaga. Nangako siya na simula noon na hindi na siya gagawa pa ng anumang bagay na magiging problema nila sa bahay. Ngumiti naman si Aling Susan. Humanga siya kay Maggie sa pag-amin nito ng kanyang kasalanan. Pero pinaalalahanan niya ang bata na huwag nang gumawa ng mga bagay na makakasakit sa kapwa kung ayaw niyang bumalik sa kanya ng triple lahat ng kasamaan niyang ginawa nun. Sumang-ayon naman ng magkapatid. Hinayaan nilang umalis ng bahay si Aling Susan at hindi na nila nagawang sabihin pa yon sa kanilang mga magulang. Sa mga sumunod na araw ay tikom pa rin ang kanilang mga bibig sa tunay na nangyari kay Aling Susan noon. Palaisipan naman sa mag-asawa kung ano ang totoong naganap sa mag-aalaga at kung bakit ito bigla na lamang umalis pero nag-focus na lamang sila sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Hindi na sila kumuha ng panibagong mag-aalaga at hinati nila ang oras sa pagtatrabaho para mabigyan ng sapat na atensyon ang magkapatid. Natutunan na rin ni Maggie na maging mapagbigay at habaan ng pasensya. Kahit paano ay nag-mature ang isip nito at naging aral na sa kanya ang mga ala-ala niya kay Aling Susan. Lumaki naman na maayos sa magkapatid hanggang sa makatapos sa sekundarya si Erica. Nag-aral siya sa Maynila at tuwing sembreak lamang siya umuwi sa bahay. Samantalang si Maggie naman ay nag-uumpisa na noong mag-aral ng sekundarya. Buong akala nila ay tuluyan ng maibabaon sa limot ang nangyari sa kanila noong kabataan nila pero nagkamali sila noon. Nagkaroon ng amiga ang kanilang mami. Nahilig din ito sa pagmamadyong bilang libangan tuwing walang pasok. Parating nagagawi sa kanilang bahay si Tita Cynthia. Hindi siya masyadong kakilala ni Maggie at ang tanging alam lamang niya ay nakilala at naging kaibigan yun ng kanyang ina noong minsan silang magawi sa kasino sa Manila. Mabait naman si Tita Cynthia pero medyo weirdo at malilikot ang mga mata. Mabilis din kumilos na parang tulisan. Hindi mapalagay si Maggie sa tuwing napapansin niya ang mga mata nito kaya hindi niya sinusubukang makipagtitigan dito. Dumating ang araw ng sembreak. Umuwi si Erica sa kanilang bahay. Nasa 18 taong gulang na siya noon at malaki na ang ipinagbago ng kanyang pisikal na anyo. Ipinakilala siya ng kanilang mami kay Tita Cynthia at saglit silang iniwan sa mahabang lamesa habang may kinakausap itong kaibigan sa telepono. Noong mapag-isa na silang tatlo, ay doon nalaman ng magkapatid ang buong pagkatao niya. Wala siyang pag-aalinlangan na isiniwalat ang katotohanan.
Siya pala ang nakababatang kapatid ni Aling Susan at napadpad lamang siya sa Maynila sa tulong ng kanilang mga kamag-anak na matagumpay na nagtatrabaho sa lungsod. Hindi niya malaman kung tadhana ang nagdala para makarating siya sa bahay ng mga ito, pero may mensahe siyang ipinaaabot sa magkapatid. Pinapakamusta pala sila ni Aling Susan at kasalukuyan na itong may malaking tindahan sa kanilang probinsya. Humingi rin ng tawad si Aling Susan sa magkapatid noong kamuntik na niya itong mapatay. Gayun din ang biglaan itong pag-alis ng walang paalam sa mga magulang ng magkapatid. Hindi naman kinakita ng takot sina Erica at Maggie. Bagkos ay kinamusta nila si Aling Susan at nagawa pa nilang itanong kay Tita Cynthia kung isa rin siyang aswang. Napahalakak ito at ginawang kakatuwang biro ang mga narinig. Ipinaliwanag niyang hindi siya aswang at hindi porket kapatid siya ay ganun na rin ang kanyang pagkatao. Dagdag pa niya, ang tanging tumanggap lamang ng batong itim na ipinamana ng kanilang lola ay si Aling Susan. Kaya siya ang naging aswang, pero wala siyang balak na hawaan ng kanyang 3 anak. Dahil ayaw niyang maranasan ng mga ito ang matinding pangungutya at sakit ng kalooban ng pagiging ganong klaseng nilalang. Nahabag naman ng magkapatid sa kanilang mga narinig, pero nakiusap sila kay Tita Cynthia na kung may pagkakataon, gusto nilang mabisita si Aling Susan sa probinsya nito. Tutalay na pamahal na rin naman sa kanila ang mag-aalaga at alam nilang hindi na nito magagawang saktan sila. Marahil ay dala lamang yun ang bugso ng damdamin kaya nagalit siya sa magkapatid noong kabataan nilang yon. Lumipas ang ilang buwan. Naisipan ni Tita Cynthia na ito pa rin ang kahilingan ng magkapatid na isama sila sa probinsya para mabisita si Aling Susan. Mabuti na lamang at ng mga panahong yon ay nag-out of town ang kanilang mga magulang dahil meron ang mga itong business trip at aabutin ng ilang araw bago makabalik sa kanilang lugar. Nung makarating doon sa probinsya ang magkapatid at makapunta sila sa loob ng bahay ni Aling Susan, ganoon na lang ang kinasiya ng matanda. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata nang muling makita si Maggie. Niyakap niya ito ng mahigpit habang bumabati sa gargal na tinig. Naantig naman si Maggie at naging emosyonal na din siya sa tagpong yon. Nawala lahat ng takot niya sa nakaraan at lalo niyang inasam na makasamang muli ang kanyang naging mag-aalaga nung kabataan niya. Inabot ng 3 araw ang magkapatid sa lugar. Hindi sila ginalaw ng kahit na sino mang tao sa lugar na yon. Gayun din ang iba pang uri ng mga nilalang dahil sa takot na rin at paggalang kay Aling Susan. Kahit na nararamdaman ng magkapatid na gabi-gabing lumabas ang matanda para siguro makapangbiktima, hindi na nila yon pinansin. Tanggap naman nila ang pagkatao nito at kahit naman sa ganun niyang pagkatao ay nanatili naman siyang mabuti sa kanila. At kahit kailan ay hindi nila ito nagawang saktan. Ganun na lang ang pagsisilbi niya sa mga ito at lahat ng kapaboran ay ginawa para lamang makapagpalibang sila sa ilang araw na mapabalagi doon. Naging sulit ang bakasyon ng magkapatid at hindi nila makakalimutan ang kagandahang loob na ipinakita sa kanila ni Aling Susan. Partikular na rin ang asawa at mga anak nito. Itinuring na din nila itong parang tunay na ina. Niyakap nila ng mahigpit ang matanda matapos nila makapagpaalam at makauwi sa kanilang tahanan. Umaasa pa rin silang muling makikita ang matanda at balang araw ay maipakilala dito ang kanilang mga magiging mga anak kapag meron na silang sariling pamilya. Baon nila ang masasayang sandali na kasama si Aling Susan. Gayun din ang mga aral sa buhay at hindi nila yon makakalimutan hanggang sa kanilang pagtanda. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho na ang magkapatid at may sarili na rin silang pamilya. Bumibisita na lamang sila sa kanilang mga magulang tuwing bakasyon sa mahalagang okasyon. Hindi man ito yung tipikal o nakakatakot na kwento patungkol sa mga aswang, Sir Seth. Isa lamang itong patunay na ang mga ganitong klaseng nilalang ulahi ay
nabubuhay o nakikisalamuhan ng normal sa atin. Huwag lamang natin silang galitin. Dahil maging ang mga aswang, meron ding dulo ang kanilang pasensya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request at dahil ngayon lang ulit ako bumalik, medyo mahaba-haba yung shoutout natin. Unahin natin yung mga bago at yung mga nag-renew ng kanilang membership sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa mga bago. Persineplis Balina Jr., Aprilin Almension, Arjun Urabao, Jason Lopez, and Milky White. Shout out, happy 1 month Arthur Blas, Charlene Acosta, Akiatan, Evelyn Valles, and John Ryan Perez, and Mayo 13. Happy 2nd month din kay Maria Victoria, Crisette Reposo, J.R. Saclet. Yun, happy 2nd month. Happy 3rd month, Amelin Asis and Tots. Happy 4th, Charmaine Espina, Luna, Fencris Sormieda, and Windy Chantal Alvero. Happy 5th, Tondata Saway, Kaizen, Thelma V. Dueño, Glenda Baldivia, Shera Alegre, and the Kench 26. Happy 6th, Tina Roses, Demi Bilarga, Evelyn Bunganay, and Gloris Putian. Happy 8th, Sassy and Babylin Dading Abas. Happy 9th, Richard Diogenes Cipriano, Jane Pagubo, TJ Salazar, Allen 13, David, and Michelle Ann. Happy 10th, Aishel Aninion, Christian Ronel Cabrera, Rowena Catalanen M. Happy 12th, Mafet 23, Ikay, Joseph Esteban, and Reyna T. Payungayong. Happy 14th, Inali 8519. Happy 15th, Zeus Paul Zaragoza, and Moy Salahudin. Happy 16th, Zombie Sha 125, and Sabina Magdaleno. Happy 17th, Ashes of Roses. Happy 18th, Jel Balasa, Elsie de Acosta, Michelle Blando, MCZ, Miss Francis, Vin Alfaro, Alice Danoy, Jel Balasa, and Rain, YouTube Roblox. Happy 19th, Amado Obana, Ratzel Makiling, and Margaret. Happy 20th, Vanessa Ann Quintos, Hanili Loyola. Happy 21st, Jeff Cordeta and Mabel JL. Happy 22nd, Kate Bawalan, Egypt, Sturdy Builders, and Christian De La Cruz. Happy 23rd, Leticia Suzuki, Maricar M, and Micaela Pulmones. Happy 24th, Eduardo Eds Yumang. Happy 25th, Andre I.M., Marie Antoinette Motay, and Andre. Happy 28th, Benji Gallardo, Miss J. Christine, and Lina Santome. Happy 29th, Miss Casey A. Happy 30th, Dayan Dominguez, Mervin Teopes, S.L. Bautista, and Reigns Archive PH. Happy 31st, Rosalina Dumdum, Dian D. Peralta. Happy 33rd, Alisa Bernal and Jessica Mulay. Happy 35th, Pidotsky TV. Happy 36th, Cairo Sarankin, Cole Diaz in Legaya Punay. Happy 38th, Carmelita Mabanag, Sarah Jane Doromal, and happy 40th, Catherine Abilianosa. Sa mga nag-message naman sa atin, hello sir, kamusta po kayo? Ako po ulit si Jesus Reynoso. Pa-shoutout po ulit ako sir sa mga susunod na kwento. Ito ako ngayon ay kinig sa mga kwento mo na ang pamagat ng mga kwento ni Nonoy. Pa-shoutout po sa asawa ko na palaging nasa tabi ko at naikinig rin sa kwento mo. Palagi ko pong piniplayback yung mga kwento from Davao City. Hello sir, silent listener niyo po ako since 2021 sa wakas at nagawa ko na talaga mag-join as a member sa YouTube page nyo. Pasensya na po na ngayon lang dahil makakalimutin talaga ako. Paki-shoutout na lang ang sarili ko. Merica Dole, here taga Zurich, Switzerland. Ipinanganak po ako sa Tagum City. Shoutout sa mga taga Tagum City na halos lahat ng mga kabarkada ko dyan ay nakikinig sa inyo. God bless po at maraming salamat sa shoutout. Thank you. Sir, magandang gabi. Mag 5 months na po ninyo akong tagapakinig pa. Shoutout from Mindanao. Pampatulog ko na po yung kwento nyo from Ante Sai. Sir, makakuha ng... pa-shoutout po, Amis Adventure Vlog, Ami Kining Arimala Cervantes. Good evening, Sir Seth.
Pa-shoutout po sa lahat ng avid listener nyo and sa bagong yanggo kong office mate na si Raven. Ikaw ang pinapakinggan namin dito sa Office Pampagising from Randal Pascual. Sir, pa-shoutout po sana Colomera and Casanya family, Art, Isathea, and Andre, Raven, and Samsam. Palagi mo nakikinig. Thank you po. God bless from Shane Casanya. Sir, pa-shoutout po ako sa asawa ko na si Tatsuki Espina na nakikinig na rin sa mga kwento nyo at sa pamilya ko na natatakot sa mga kwento nyo na si Ami, Rosel, Ate Juvie. More stories po and keep safe. Maraming salamat from Lion Bloom. Sir, pag-greet po yung husband ko na si Alex Ocampo. Birthday niya po November 16. Pakisabi love namin siya ng mga Phoenix at ni Daffy at ng manok na siyang Gao from Tina Rosas. Belated happy birthday po, Sir Alex. Sir, pabati naman kami dito ng gabi-gabing nakikinig sa iyo. Miss ko na po magpa-shoutout from Lex Briones. Sir, pa-shoutout po, pabati na asawa ko na si Roselyn Hiron na takot sa tuwing nakikinig kami ng kwento mo from Gino Tapado. Sir, magandang araw, pa-shoutout dito sa Tres Alas Corporation, especially kay Jerilyn Gonzaga na parati ring nakaantabay sa mga kwento. Salamat po, sir, and more stories to come from Ricalin. Kakapakinig ko sa iyo, iba na takot ko sa magbabalot, sir. Sa pa-shoutout from Ian Balmeo. Grabe naman. Sir, it's been a while. Hindi ko napapansin na hindi na auto-member yung account ko sa YouTube, pero promise walang paltos sa mahinig ko araw-araw. Napansin ko lang nung nag-shoutout kayo ng mga members. Anyway, nag-renew na po ako. Thank you. Sir, pa-shoutout naman ako sa napakaganda, napaka-sexy, napakabait at napaka-maalaga kong kakambal na si Rowie Rose Talan. Nanayanggaw ko pong makinig sa'yo. Maraming salamat from Ron Ross Foster. Sir, pa-shoutout po sa anak ko, nakaka-birthday lang, belated happy birthday, Mindy Ashanti, masarap. Favorite ko po, kapo talaga namin. Hindi nabubuang araw ko kapag hindi nakapapakinggan. Pati po si Mama Jody de la Cruz ng San Roque, Cardona, Rizal. Shoutout po sa friend ko na taga Iloilo na ngayon, Richel Montebano at sa asawa po niya na si Jay. God bless po. From Julian Masarap. Sir, pa-shoutout naman po sa family na loves ko pati mga kwento mo. Ang parang tang twister mga name. Encho, Ellie, Enchang, Enching, and especially kay Enteng na birthday po. Ngayong November 20, saktong-sakto. Happy birthday, happy birthday. Bunso namin, mahal na mahal ka ni Mama. God bless and more stories from Lozili Kayanan. Boss, pa-shoutout lang na kay Mama. Gabi-gabi nakikinig sa inyo. Renelim Cabrera po yung name niya. Sana manotis po. God bless from Iza Esteban. Good noon po, pa-shoutout po sa Caballero family ng Gimaras. Matagal na po akong subscriber nyo at walang araw na hindi ako nakikinig. Marami na rin akong nayanggaw at na-addict din sa pakikinig sa stories ni More Power po. Pa-mention na lang din po ng channel ko, Wishy. So, Wish and She. Gumagawa ng Etsy earrings. Salamat po from Rain Caballero. Yo, Maya here, member mo since pandemic, pabating sarili ko, birthday ko tomorrow, belated happy birthday! November 6, sorry po talaga, belated happy birthday. And last but not the least, pa-shoutout po, my name is Kathrina and I'm always listening to your stories on YouTube. Kasabay ng pag-work ko ng graveyard shift as a work from home VA. Hopefully, makakasubmit din ako ng stories ko soon, pero sa ngayon medyo busy po talaga. God bless po, ayun lang. Ay mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.